po ng mga agricultural goods, hoarding, profiteering, at yung mga financier nito ay economic sabotage. Sabotage. Yan. Ano ibig sabihin nun? Non-bailable. Ganon? Parang, At pwede ka sentensyahan ng maximum. Anong maximum? Life imprisonment. Yan. Pero may issue dyan, pare. Dati kasi daw, ang talagang threshold niyan, ang nasa threshold ngayon ng pinirmahan po, pag 10 million. Oo. Yon. Ang dating threshold niyan, ang hinihingi po 3 million lang. Hindi ko alam bakit napunta sa 10 million. Alam nyo kasi, dito sa agricultural goods smuggling, kahit 1 million lang yan, na halimbawa inismuggle na onion at napunta sa merkado niyan, ang laking dagok sa farmers. Laki ng epekto. Kasi ang liliit lang ng kanilang mga, ilang sako lang ang isang onion farmers. Kasi hindi naman yan ang main crop niya eh. Diba? Tapos dadagsain mo ng ilang toneladang onion na 1 million pesos lang ang halaga. again, Malaking bagay na yun. magiging ano na naman dito will be the implementing rules and the Yan daw. and the Yan ang implementation. objection, oh. Yung implementation palagi. Sabi, maganda yung mga ganyan. Dati naman meron ng reglamento dyan eh. Meron. Pero bakit may smuggling pa rin? Okay? Maganda to kung mapapatupad Yan. yung batas. Yan. Yan, ang ano na naman dyan, yung judiciary, the court system, whether ano yan ng judge at Kasi po, alam na natin, tahasan na yung smuggling na yan. Talaga naman bawal yan. Bakit hindi mahuli-huli? Hindi ho ako nag-i-smuggle. May papel ako eh. Yun. What are you talking about smuggling? Ngayon, ginawa nyo economic sabotage, di lalong mas malaki ang lagayan dyan. Sasabihin kasi ng otoridad, oy, economic sabotage Parang na pulis yan. yan pag nahuli ka sa kanto. Oy, ang swerving pala, 12,000 na ngayon. Paano yan? Paano yan? Ganon din sa kanila. Mas mabigat na parusa ngayon eh. Economic sabotage ka na sir. Hindi ho nahuhuli yung smuggling eh. So, pwede ba natin sabihin dahil sa batas na to, mula ngayon, huhulihin na yung mga smugglers? Gandahan nyo na, yung mga nasa Santa Mesa, gandahan nyo na yung opisina nyo para hindi kayo halata. Bakit? Ano ang itsura ba? Isang table lang sila eh. Oo. Pero ang lalakas na, consignee yun. Ang lalakas nilang mag-import. Gandahan nyo yung opisina nyo para maayos kayo. Sa documentation, magkakatalon ng mabigat yan. Economic sabotage. So, yung mga nag-i-issue ng import permit, Yan. kasama yan? Economic sabotage din yan. They should be. Ngayon, Kung 1 million lang yung in-issue ko, 10 million ang threshold. dinagdagan ho eh. Ayun! Sa record namin, 1 million lang yan lang eh. So, yung pong mga nasa agrikultura, alam niya, marami association yan. FFF, SINAG, lahat yan. yung mga Yung kay Danny Fausto. poultry and everything. Ay, smuggling po ng manok. Nako, hindi biro-biro yan. Yun daw sa BICAM na lang, nadagdagan from 3 million, naging 10 million. Sa BICAM daw nangyari yun. Yun ang sabi nila. Alam mo, walang And therefore, sumulat sila sa presidente para isama. para tignan yung mga nangyari sa BICAM. Personal, tawag nito, confidential letter to the president. Ito, walang problema ito eh, na mayroon tayo dapat punitive action. Okay. Ang hinihintay natin, yung incentive system Incentives pa nung- para sa production. Para mawala ito. Kasi mag-smuggle yan because there is really Because it's a lucrative. Ayos yan. very lucrative. Very lucrative. Why? Because we lack all of these things eh. Ang measure Pero po kung dyan sa palakasin mo ang smuggling, ito, sinasabi ni Jonathan, ang measure to stop smuggling po, to have more Dito. of the smuggled goods available here locally. Oo. Kaya lucrative ang smuggling kasi may wala eh. shortage. Shortage eh. Okay? Pag may shortage, nagmamahal. Pag nagmahal, sarap mag-smuggle ng mas mura galing sa China. Ito, dahil daw po tinaas yung, yung threshold,
yung from 3 million, naging 10 million. Dahil daw dyan, pag pumasok dito, 4 na containers ng vegetables, hindi sabotage yan. 4 na containers, pare, kaya-kaya na nung patayin yung mga farmers. Ang ano pati nito, 2 container daw ng na punong-puno ng chicken. oh, Hindi kasama yun. Isang shipping container, puro smuggled porks, hindi kasama yan. Hindi qualified sa economic sabotage. I think the other thing na So, by container ka na lang magpadala. ang isang Wag na ang isang magandang workout dito, I think. Yung tungkol, I think they are going to define also, or they have defined, or they are going to define in the implementing rules, yung hoarding. Right, kasama Yeah. yan eh. Hoarding. Paano yan? Yan, Transport yan. and transport. Yan. Hoarding and transport. Hoarding and transport. Yan. Importante yun. Kasi, Paano mo patutunayan yung hoarding? Anong definition ng hoarding? economic sabotage ka na. Yan nga. That's why the implementing rules and regulations will be very critical to very this. critical. How are you supposed to define? So meron daw pa, ang argument kasi dito, because of the severity of the punishment, it will deter the Oo. activity. Impossible. Oh. It never happened. Yun yung argument ng mga... Sabi ni Secretary Francis Chu Laurel. Naniniwala ka pa ba? May ngipin na kami ngayon, habulin. Sige, maniwala ka sa kanya. Ako hindi. Hindi kasi nung nasa Manila Overseas Press Club, sabi nila, yun na nga yung sinasabing production, yun ang Parang rin, walang, Yung sa Manila Overseas Press Club, Oo, sabi lip niya. service lang yun. Kasi maraming... walang pinag-iba yan tungkol sa drugs. At saka yung pogo-pogo. Walang lip pinag-iba. service lang. Hindi, ibig sabihin ko, lucrative nga eh. Merong there is a market for that eh. You have to make it less attractive by increasing Production, workout. product. Ang mag-court po, the Court of Tax Appeals, ang Ang pupuntahan ng mga kasong yan. So you are talking about taxes. You are talking about money, revenues lost by government, parang gano'n. Ganon. Paano yung... Kasi economic sabotage. Court of Tax Appeals. Naku, putra. Isa pang napansin nila, tinanggal po yung representation ng agriculture sector. So, sino ang uupo? Sinong upo dyan? Ang head po ng Department of Agriculture, Department of Justice, Department of Finance, Department DILG, Transportation, Trade and Industry, AMLAC, patay, Wala. PCC. Yan po ang uupo dyan. At saka Anong malay nila dyan sa... that is the other issue eh. Ano? Ginawa nila, aside, Bureau of Customs, ang talagang nakaka-workout dapat yan si Bureau of Customs. Tinanggal lang ang Bureau of Customs. Precisely. Now, who is going to work? Kasi daw, conflict of interest. Hindi nila uhulihin yung mga pinagkakakitaan nila. Will the committee, you are talking about a committee A committee. Ayan. Yan. Committee yan. Yung committee, designating and implementing agency as a committee as an implementing Ang gusto ng mga agency. agriculture kasi, ang Bureau of Customs, wag sisali dyan sa enforcement group. Dahil, Meron nga silang conflict. Ay, Ang gusto ng mga pero during the bicameral, sabi, hindi pwede isali natin yung customs. Yun. Ang gusto ng mga agricultural groups, alam na natin yan ang problema eh. Meron nang ang batas ng smuggling Maski ba hindi economic sabotage kung laging hinuhuli, madadala yung mga yan, hindi na mag-smuggle yan. Yun lang ang punto nila hindi namang hinuhuli Bakit? Kasapakat yung BOC isa, Tapos ngayon, isinali sa may taga-timbre. enforcement group. hindi, what is this committee all about? Yun ang aking gusto Yan. malaman What- Interagency, whatever. Anong gagawin nila? Anong gagawin nila? Council sila. What is it? It's the Anti-Agricultural Economic Sabotage Council. Yes, and what are they supposed to do? It's a multi-agency What body are they tasked supposed to with do? overseeing the enforcement of the law. Ay, They will take a unified and comprehensive approach Ano pare, na naman, hay? alam mo, tackling market abuses in the agricultural sector. yan ang papatay. Dito ang ganda dapat ito, Oo nga yung magkakaroon ka ng council to be the implementor, ay naku, Patay tayo. patay yun.
Eh, dun nga sa enforcement, ibig sabihin sa otoridad. Unified approach nga, may kanya-kanya silang Wala. that doesn't work. It would have been better, ako, kung it would have been better, instead of having a council, etc., because that's already in place, it would have been better na revive nila yung EIIB as the implementing Yung arm. dating Monte, Yung panabla Yun ang doon sa panabla. mga smuggler na kasapakat ang customs. EIIB, Economic Intelligence and Investigation Bureau. terror dati yun. Yan, ang terror. Sabi po ni FFF, National Director Raul Montemayor, ang kinakakabalo nila, baka baliwala lang to, useless, itong batas na to, kung hindi naman daw, mahuhuli yung mga smugglers and hoarders. Under the old law, wala naman daw nahuli ni isa. Meron ka ba nabalitaan, nakasuhan ng smuggling Wala. o ng hoarding? Meron ba? Wala sabi niya. Yung council, that is, alam mo ako, ang experience Council. ko in government. Oo. Pare, the councils, ano parang Mona Lisa yan. They just lie there and they they just lie die there. Hindi ka, ikaw naman, sayang din yung per dime. May per dime yun, tama. Pag uma-attend ka. Di ba? Yun nga ang problema. Nag-meeting tayo. Okay, pag-usapan natin. Kailan na susunod na The meeting, yeah. Yan. The meeting that will produce other meetings. Ayan. Then, tsaka ano yung At saka ito, take out na menu? Hindi, ito. Yung mga members na yan. Ito, mga members. Ito. Multi-agent. Lahat yan, siguro mga tigla 15 silang membership sa councils. Ito, mga Secretary. cabinet. So, malaki kita. Hindi lang. Well, aside from that, sino ang pupunta May oras doon? ka ba? Sino ang pupunta doon? Wala ka nang gagawin. Oo. Department of Agriculture, Department of Justice, Department of Finance. Dati hindi kasama yung Department of Finance Department of DILG, DOTR, DTI, AMLAC. Pare, paano nakasama yung AMLAC doon? Kasi trace nila yung mga pera-pera siguro. Pero alam mo, Hindi nga nagagawa yan kahit may batas o walang batas. What Di made naman the nila EIB ginagawa. very effective nung araw? because Economic Intelligence. Piling-pili yung mga agents. Parang- at saka they had the power. Mandated talaga. Mandated sila. Kumbaga, nung naalala mo, nung kailangan kasuhan si Al Capone, hindi sila umasa doon sa ordinaryong police force. Nagtayo sila ng parang task force. Yan nga si, what's his name? Si, nasa dulo ng dila ako. Meron siya sariling task force. The untouchables siya. Yan yung The Oo, yung Untouchables. pelikula na yun, Yun, Untouchables. ganon. Ganon po dapat dito. Yun yung idea nung economic EIB. intelligence. Hindi mo ma-influence, masisway o mababribe o whatever. And they report directly to the president. President. Yung task force nila doon, ganun. Which should be the case Kasi ito, the council, di magkakaroon ng executive director. Wala to. The executive director of that council or whoever it is, the implementing arm yun. Meron mga tao-tao. Then what? Then you are going to work out with May all pulis the kayo other ba? May sarili kayong pulis? Ano ba kaya Baka yung mangyayari? head ng task. Ano kaya structure head ng nito? council, bastonero. Ayan. Ito, ang ating gagawin. Ikaw, ano yung mga hindi ganun? May mga anong inputs nyo? Paano natin masisibat? Para ito, I'll give you an example. Yung council na yan, ilan ng members niyan. Nagkaroon na ng dalawang nag-object sa gagawin mo dyan, tapos ka. Patapos na hindi Ang gusto sana ng mga agriculture, yung enforcement group, independent. Ang isama dyan, Coast Guard, kasi nga yung smuggling, sa dagat. yung PNP at saka yung NBI. Sa pera na muna yung Bureau of Customs. Yeah. Kasi nga, Ako, I'm still I'm a proponent of the single agency implementer na mayroong malawak na powers directly under the office of the president. Parang PAOK. Presidential Anti-Organized Crime. Yan, parang ganun. may special force. May special force. Sila Yusek Gilbert, General Gilbert Cruz. 40 lang yan. 40 tao lang yan. Sila. Bakit sila nakakaganito? Yan. Nagsasalita po si dating Secretary Agriculture William Dar.
Wag na natin pasinin yung Wag na, sinasabi. wag na. niyo. Hindi na yan. Mo eh. Sayang lang laway natin eh. Hindi may nag-text eh. Mo eh. May nag-text, sabi daw ni Dar, whole of society. Buti nga. Hindi na, Napapainom ako dito. hindi na po whole society ngayon. Whole of society. Wala na Unified approach na po. Yan. Yan ang bagong uso ngayon. Matitigil ba ang smuggling? Yun ang hindi ko gusto eh. Parang umaasa tayo dito sa mga ganitong measures para malutas yung problema natin sa food security. Kaya daw nagmamahal dahil yung mga smugglers hino-hoard. Oh, imported na yan eh. Di ba? Okay lang i-hoard niyo yan. Bahala kayo. Hanggang gusto nyo, i-hoard nyo yan. Basta meron tayong local production. Bulogin ninyo sa mga bodega ninyo. Sige, okay. Okay lang, i-hoard nyo. Meron Mag-smuggle kayo, hindi naman mabibili yan. Dito may local. Yan. Yan ang solusyon dyan. Yan ang solusyon. Bakit ang ating atensyon na doon pa rin sa importation? Okay? Ganyan din ang nangyari doon sa BICAM nung Rice Tarification Amendment. Okay? Ang dami pong measure ngayon eh. Yung anti-smuggling, yung magiging economic sabotage. Oo. Tapos meron pa i-amendahan yung rice tarification law. Kung mapansin nyo, puro mga importasyon ang ating inaatukan. Walang pinag-iba. Bakit wala sa local production? Walang pinag-iba yan sa power. Power. Kung we are flooding the entire country with all kinds of available power, yung mga tungkol sa mataas, mababa, wala yun. Magmumura. Pagmumura lahat. Parang internet lang. Parang internet. Parang ganun. Pero mahirap daw yung internet eh. Kasi hawak ng malalaking That's precisely the point. Gadambahalang gadang precisely buhala the point. mga